300 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyong piso ang nadiskubre sa 2 pares ng tsinelas na ipupuslit sana papalabas ng bansa ng isang sindikato ng droga. Ang droga ay nagmula muna sa sospek na si Jonas Lopez, 32 taong gulang, isang OFW mula sa Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Ayon kay Police Superintendent Mazgani Mukaram, Company Commander ng Provincial Public Safety Company ng Pampanga, nadiskubre ang kontrabando nitong ika-4 ng Marso. Ipinapadala raw sana ito ng sospek sa isang paalis na OFW patungong Saudi Arabia. Yung si BJ, Bigno Kayanan alias BJ, ay mayroon siyang tiyuhin, pupunta ng Saudi. Nakisuyo itong si Jonas sa kanya kung pwede padala yun. So, umalis din, nakaalis din yung uncle niya. Yun ang nakadiscover, yung aalis sana. Yun ang nakadiscover. Tapos iniwanan sa kanya dahil siya naman yung kausap ni Jonas eh. Sa kanya nakisuyo na kung pwede ipadala itong tsinelas sa tiyuhin niya. Which is yung tiyuhin niya, doon din magtatrabaho doon sa dati nilang kumpanya sa Saudi. Na kung saan, sabi ni Jonas, ibigay na lang ito kay ganito. Si Jonas ang kuwan natin dyan. Si Benigno, na napakiusapan lang niya dahil kumpare niya. In fact, yan si Benigno, ngayon naging witness natin, testigo. May affidavit siya na sinasalaysay niya kung paano nangyari. Inaalam pa ng kapulisan ang sindikatong kinabibilangan ng sospek. Nagbabala rin ng opisyal sa modus at paggamit ng sindikato sa mga inosenteng OFW bilang drug courier. Mag-scout sila ng mga kababayan natin na pupunta sa ibang bansa, no? Lalong-lalo na yung doon din magtatrabaho sa kumpanya nila. Pangalawa, magpadala sila ng mga bagay at doon kinukubli, no? Maganda ang pagkagawa eh. Di mo mahalata, no? Maganda. At assist na akala mo yung tsinelas, yung Islander na sleeper, akala mo hindi ginalaw. Kaya maganda na po yung naninigurado. Kasi pag kumpis ka po sa ating posesyon ang mga ganitong bagay, hindi natin pwede dahilan. Hindi ko alam yan. Pinadala lang sa akin. Tumanggi namang humarap sa kamera at magbigay ng pahayag si Lopez na naharap sa kasong paglabag sa Section 5 in relation to Section 26 Article 2 ng Dangerous Drugs Act. Ako si Jeffrey Gomez, alerto, alisto sa pagbabalita.